Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sa inisyal sirah, sa sumunod na bahagi, asyiddatu fit ta'dibi wa muhawalatu al-kada' ala Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Ang mas pinaigting na pagpaparusa sa mga Muslim, pagpapahirap sa mga Muslim, at ang pagtatangka ng Quraysh sa buhay ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sa pagkatapos ng hijrah sa Habasha, ay napagdesisyonan na ng Quraysh na patayin na si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walamma akhfaqa al-musyrikuna fi makidatihim wa fashalu fi istirdadi al-muhajirin istasyatu gadaban. So matapos daw na pumalpak ang mga pakana, mga plano ng Quraysh at gayon din sa kanilang kapalpakan sa pagpapabalik sa mga muhajirun, na sila nga ay tumindi lalo ang galit. Wakadu yatamayyazuna gaida, at tumindi rin ang kanilang puot. Na para sa kanila, kumbaga, hindi nila inaasahan na magiging ganito katatag ang mga Muslim at makakatagpo sila ng mga tutulong sa kanila katulad ni Najashi. At hindi rin nila kumbaga matanggap na pumalpak sila sa ganitong mga pagtatangka nila. Na inakala nila na sila ay mayroong kumpletong kapangyarihan sa mga Muslim. Na mga Muslim ay nasa ilalim ng kanilang kumpletong kapangyarihan. Fashtaddat darawatuhum wan kadaw ala bakiyatil muslimin. Na dahil wala na nga silang magagawa sa mga nasa Habasha, protektado sila ni Najashi. Dahil ang pagtira nila doon sa Habasha ay hindi lamang pagtira doon, na ibig sabihin doon sila may bahay. Hindi, protektado din sila ng mga sundalo ni Najashi. Ayon mismo sa ipinangako ni Ashama, ang Najashi sa panahon na yon, na ipinangako niya na sila ay magiging ligtas. Ibig sabihin, gagamitin ng Najashi ang lahat ng kanyang kapangyarihan at impluwensya para maprotektahan ng mga Muslim. Na mula roon ay may hinuha nga natin ng ganito. Kasi mula nang pumunta roon, sina Amr bin al-As radiyallahu anhu, hindi pa sila Muslim nung panahon na yon, wala nang naiulat na sino mang Muslim sa Habasha ang pininsala. Kasi tutuusin, pwede naman magpadala ang Quraysh ng assassin, di ba? Papapatay nila si Ja'far, lalong-lalo na, o yung sino man sa mga Muslim doon. Walang nangyaring ganoon. Na mula rito, maunawaan natin na ito ay sa kadahilanan ng pagprotekta ni Najashi at sa takot na rin ng Quraysh na tablahin si Najashi. Kaya wala sila magagawa, kundi ang pahirapan ang natitirang mga Muslim sa Makkah. Ang natitirang mga Muslim sa Makkah. Wamaddu aydiyahum ila Rasulillahi sallallahu alaihi wasallama bisu'i. So hindi lamang sa mga Muslim, kahit kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, inaabot nila ng kanilang mga kamay si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam upang pagdulutan ito ng kasamaan. Wadaharat minhum tasarrufat tadullu ala annahum aradu al-kada'a ala Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Sa mga panahon na ito ay makikita ang ilan sa kanilang mga gawain na dalil na nais talaga nilang patayin si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hindi lang saktan, bagkus ay patayin na rin. Liyasta'salu judur al-fitnat allati aqdat madaji'uhum hasbu za'mihim. Nais nilang patayin si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam upang tuluyan ng bunutin
ang ugat ng fitna o kaguluhan na dinudulot ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na bumabagabag sa kanilang pagtulog, kumbaga, na si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam para sa kanila ay parang bangungot, ayon nga sa kanilang inaangkin. Na si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay nagdudulot nga ng kaguluhan sa kanila, na nilalait daw ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang kanilang mga Diyos-Diyosan. Ginagawa silang tanga at iba't iba pang binibintang nila kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ganito ang tao na hindi kumikilos ayon sa gabay. Marami siyang mga gawain na hindi rasyonal o marami siyang sinasabi na hindi rasyonal. Katulad ng mga ibinibintang nila na ito kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hindi na ito rasyonal. Pero hindi nila ito nakikita sa kanilang mga sarili na nagiging tanga na nga talaga sila. Ng kanilang mga plano ay walang saysay. Ang kanilang paraan ng pag-iisip, yung kanilang train of thought, kung paano sila nakakarating sa kanilang mga konklusyon, ay illogical na. Pero hindi nila yung napapansin kasi nga sila ay nasa pagkabulag. Sila ay nasa pagkaligaw. At maaring ang mga tao nga kapag nasa pagkaligaw sila, payuhan man sila, hindi na rin sila tatanggap ng payo dahil matigas na ang kanilang mga puso. Na mula rito, may kita natin nga ang kahalagahan ng gabay. Ang gabay ay hindi matatagpuan ng tao sa pamagitan ng kanyang talino. Ang gabay ay hindi matatagpuan ng tao sa pamagitan ng kanyang mabuting ugali. Ang gabay ay darating sa sinumang naisin na gabayan ni Allah. Darating ang gabay sa sinumang nais ni Allah na magabayan, sa sinumang karapat-dapat sa gabay na ito. Ganito umiiral ang gabay ni Allah. Ang makakatanggap nito ang karapat-dapat sa gabay. Kaya nga, kung meron kayong makikita na nasa gabay, ang tao na yon, insyaAllah, ay kinalulugdan ni Allah. At nais ni Allah talaga na mailagay sa gabay. At kung meron mang wala sa gabay, kahit minamahal natin sila, yun ay mga tao na naging karapat-dapat din sa kanila ang pagkaligaw. Kasi nalaman na ni Allah lahat. Ulit-ulit natin nababanggit ang qadar, na mula roon nalaman na ni Allah ang lahat. Mula roon pinili na ni Allah kung sino ang karapat-dapat na magabayan. At itinala na ito sa Allahul Mahfud. At nilikha niya tayo nang sa gayon ng ginabayan ay mabubuhay ayon sa gabay at ang mga iniligaw ay mabubuhay ayon sa pagkaligaw. Hanggang sa dulo ng kanilang mga buhay. Maaring meron tao na bubuhay sa kanyang pamumuhay na nasa gabay. Pero bago siya mamatay, mapupunta siya sa pagkaligaw. At mamamatay siyang wala sa gabay. Waliyadu billah. Merong tao, matuwid. Matuwid talaga buong buhay niya. Sa dulo ng buhay niya, na-addict sa Mobile Legends, hindi nagsala. Naglaro sa rooftop, napasandal, napasarap Magra-rank na siya, level up na, nahulog, patay, hindi nagsala. Di ba? Su'ul khatima, masamang kamatayan. Pero maaari rin naman mangyari, siyempre, may tao na buhay sa kalokohan o wala sa gabay, pero bago siya mamatay, nagbalik loob pa kay Allah. Kaya nga may kita natin yung contrast sa pagitan ng kwento ni Barsisa na namatay na kafir kahit siya ay namuhay ng buong buhay niya na mananampalataya at yung tao na nakapatay ng 99. Alhamdulillah, ginabayan siya ni Allah. Pero yun ay nangyari, yung parehong nangyari sa kanila ay parehong nangyari dahil sa kaalaman ni Allah. Alam ni Allah na si Barsisa ay karapat-dapat sa pagkaligaw. At alam ni Allah na yung nakapatay ng 99 ay karapat-dapat sa gabay. Yung mga circumstances nila, dinulot lang talaga ni Allah na mangyari nang sa gayon ay magiging pagsubok din sila sa ibang tao. Si Barsisa, di ba naging pagsubok siya para dun sa babae na nakarelasyon niya tapos napatay pa niya. Pati yung baby, pinatay niya. At hindi pagsubok siya dun sa mga kapatid ng babae na yun at dun sa kanilang pamayanan. Kaya hindi yung nakapatay ng 99, yung nakapatay ng 99, naging pagsubok dun sa ibang tao. Liyaqdi Allahu amran kana maf'ula, upang tuparin ni Allah ang bagay na naitakda na. So ganito yung nangyayari sa usapin na ito. Yung Quraysh,
parang wala na sila sa matinong pag-iisip. Wala naman talaga sila sa matinong pag-iisip. Maring makikita natin na mahusay ang tao magsalita o kaya meron siyang kakayanan na ipagpilitan ng kanyang pananaw, pero hindi nangangahulugan na siya ay nasa gabay. Titimbangin natin palagi ang sinasabi at ginagawa ng mga tao ayon sa gabay. Dapat na ayon sa gabay. So yun nga mga Muslim, doon sa Makkah lalong-lalo na. Kasi ang mga taga-Habasya sa totoo lang, nanatili nga talaga sila doon sa mahabang panahon. Ang marami sa kanila bumalik ng Madina pagkatapos na ng Hijrah. Ibig sabihin, nandun na sila sa Madina. Saka lang sila bumalik ng Arabia, kumbaga. At si Ja'far bin Abi Talib, naiulat nga na nakarating siya ng Madina pagkatapos na ng Khaybar. Pagkatapos na ng Khaybar. Yung nga, amma bin nisbati lil muslimina, fa innal baqina minhum fi Makkata kanu kalilina jiddan. Ang mga Muslim na naiwan sa Makkah, konti na lang sila. So maunawaan natin kung konti na lang pala naiwan sa Makkah, yung mga tao na naiwan sa Makkah, konti na lang sila, na maunawaan natin. Kung humigit kumulang 100 ang nagtungo ng Habasya, so ilan lang pala mga Muslim talaga sa panahon na ito? Sa ikalima o ika-6 na taon ng Be'tha. Mahigit 100 lang sila pala ng mga Muslim. Kakaunti lang. Pero sila ay alhamdulillah nasa gabay ni Allah at matatag sa relihiyon na ito. Wakano imma dawa syarafin wa mana'ah. Ang ilan sa kanila na nananatili sa Makkah ay maaring nasa taas na antas ng lipunan at merong magpoprotekta sa kanila. Bawa niyan si Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, si Uthman bin Affan, hindi na siya bumalik ng Habasya. Kasi mayaman naman si Uthman, meron siyang mga kamag-anak na magpoprotekta sa kanya. Pero si Abu Bakar actually, hindi talaga siya naghijra patungong Habasya kasi ayaw niyang iwan si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kahit doon sa hijra patungong Madina. Meron ng mga naunang Muslim sa Madina. Sino Omar, actually nauna na sila sa Madina bago pa dumating si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pero si Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu na iwan kasi gusto niyang kasama si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ganun niya mahalin si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yung nga, yung iba sa kanila na makapangyarihan na natili sa Makkah. Pero actually, marami rin naman yung pumunta ng Habasya na makapangyarihan eh. Diba, anak nga ni Abu Sufyan, si Ummu Habiba, na kalaunan nga na pangasawa ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam nang si Ubaydillah bin Jahash ay nagmurtad. Makapangyarihan yun. Hindi siya apihin ng Quraysh, pero mas pinili niya na lumikas kasama ang mga Muslim upang malayang sambahin si Allah. O maaari din siyempre, minsan hindi maganda na yung nakikita mo yung sarili mo na maganda yung kalagayan, pero yung mga kapwa mo, nakikita mo naghihirap at wala kang magawa. So maaaring psychological din ang dahilan kung bakit sila lumikas. So hindi nila kaya yung ganoong tanawin sa Makkah na mayroong mga naghihirap samantalang sila ay ligtas. Gayun din sa naiwan sa Makkah, sina Abu Hudayfa, yung kapatid ni Hind, yung amo ni Salim, yung doon sa Omar series, di ba? Meron siyang alipin na Arabo na pinalaya niya at ilampon na niya, ginawa na niyang anak si Salim. Si Abu Hudayfa, maaga na siyang nag-Muslim din. So nanatili siya doon sa Makkah. So yung mga naiwan doon sa Makkah, sila yung mga nasa matataas-antas ng lipunan o meron magpoprotekta sa kanila o muhtamina bijiwari ahadin. O kaya ay sila ay pinoprotektahan ng mga tao na nangako sa kanila ng proteksyon. Kasi maaring mangyari, kasi doon sa kultura nila, kumbaga, maaring poproteksyonan ka
ng sino man, kahit hindi mo kaano-ano. At igagalang ng Quraysh ang proteksyon na ito. Igagalang ng Quraysh ang proteksyon na ito. Katulad ng nangyari nga kay Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, nang umalis siya ng Makkah pero bumalik siya doon sa proteksyon ng isa sa Quraysh. At hindi siya pinakialaman ng Quraysh, alhamdulillah, dahil nalalaman ng Quraysh na kapag binali nila ang proteksyon ni naman, nangangahulugan ito na makakalaban nila ang pamilya na yun. Makakalaban nila ang pamilya na yun. Halimbawa niyan, merong isang angkan. Halimbawa, meron akong angkan. Tapos po proteksyonan ko si Khalid. So, meron siyang kaaway. Pag tinira siya ng kaaway niya, ibig sabihin nun, madadamay kami doon sa kanilang away. So ganun nangyari yung tinatawag na jiwar. Yung jiwar o pagpoprotekta doon sa ibang tao na kahit hindi mo kaano-ano. So yun yung tinatawag na jiwar. Yun yung konteksto ng jiwar. Pero nga ito mga tao na ito, kahit sila ay nasa mataas na antas ng lipunan, meron sila mga kamag-anak na magpoprotekta sa kanila, o merong jiwar na nagpoprotekta sa kanila, taga-Quraysh na magpoprotekta sa kanila, isang angkan ng Quraysh na magpoprotekta sa kanila. Sa kabila nito, wa ma'adhalika, kanu yukfuna islamahum wa yabtaiduna an a'yunit tugati bikadaril imkan. Sa kabila nito, ang marami sa Quraysh na ito na nagmuslim, inililihim nila ang kanilang pagmumuslim at hindi nila sinasabi kahit kanino at kumbaga hindi nila pinapakita ng hayagan ang pagpapractice nila ng Islam. Walakinnahum ma'ahadihil hayta wal hadar lam yaslamu kullu salamati min al-adha wal khasaf wal jur. Pero sa kabila ng pag-iingat na ito ng mga nagmuslim na naiwan sa Makkah, hindi sila naging ligtas. Hindi sila totally naging ligtas sa pamiminsala, pang-aapi at kawalang katarungan ng Quraysh. So kung tingnan dun sa dun sa Omar series kasi maraming halimbawa doon eh. Yung halimbawa yung nangyari kina Abdullah at Abu Jandal, yung ginapos sila ng sarili nilang ama. So nangyari yun. Siyempre kay Uthman bin Affan radhiyallahu anhu, bago pa ito nangyari din sa kanya ang pamiminsala ng kanyang sariling pamilya. Wa amma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqad kana yusalli wa ya'budullaha amama a'yunit tugat. So karamihan sa mga Muslim sa Makkah na nanatili silang naglilihim. Pero si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, alhamdulillah, hayagan siyang sumasamba doon sa Kaaba at nakikita siya ng Quraysh. At hindi lang ito, وَيَدْعُو إِلَى اللَّهِ سِرًّا وَجَهْرًا لَا يَمْنَعُهُ أَنْ ذَلِكَ مَانِعٌ. At tagaanyaya siya tungo kay Allah subhanahu wa ta'ala ng lihim at hayagan at hindi siya mapipigilan o hindi siya nagpapapigil sa sino man na magpipigil sa kanya na sumamba kay Allah sa Kaaba o magda'wa patungo kay Allah subhanahu wa ta'ala. Wala yusrifuhu anhu shay'un. Walang anumang bagay ang magpapatigil kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa pag-aanyaya sa mga tao patungo sa Islam at pagsamba kay Allah ng hayagan. Idh kana dhalika min jumlati tabligi risalatillahi mundu amarahu Allah subhanahu wa ta'ala biqaulihi fasda bima tu'mar wa'rid anil musyrikin. So nananatili nga si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa ganitong gawain niya ng pagpapahayag. Dahil nga ito rin naman ang inutos sa kanya ni Allah. Nang dumating nga yung ayah, fasda bima tu'mar, gawin mo ang iniutos sa iyo at layuan mo ang mga musyrikin. Layuan ibig sabihin, wag na siyang papatol o kaya wag siyang magpapaapekto sa mga musyrik. At ang musyrik na tinutukoy dito, primarily yung Quraysh. Ito yung ibig sabihin dito. Sapat na nakapagda'wa si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa kanila ng minsan.
O ilang ulit. At hindi na niya yung kailangan pang ulit-ulitin. Mangaral na siya sa ibang tao, inshallah. Fasda bima tu'mar. So ganito yung, kumbaga, katayuan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na yung ginagawa niya doon sa Makkah ay bilang pagsasakatuparan sa utos na ito ni Allah. At mula rito naintindihan natin yung natalakay na natin doon sa Ar-Rusul wa Risalat. Isa sa mga katangian ng mga propeta yung esma ni Allah subhanahu wa ta'ala, pangangalaga ni Allah subhanahu wa ta'ala sa kanila. Na hindi nga nila nasaktan ng matinding pananakit o napatay si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maaring mangyari ito sa ibang mga propeta, pero syempre nangyari yun sa pagtatakda ni Allah. Pero kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, may kita natin ng kumpleto at ganap na pagprotekta ni Allah sa kanya na isa ring ayah. Isa ring ayah o patunay na siya ay totoong propeta ni Allah. At may mga pagkakataon na nangyari nga ito na iniligtas ni Allah si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dumating sa kanya yung wahi na ipinapabatid sa kanya na merong papatay sa kanya. Halimbawa nga doon sa kalagayan ni Umair bin Wahab, yung nabanggit ko na nung nakaraan. Sundalo siya ng Quraysh na nakatakas doon sa Badar. Pero bumalik siya ng Madina para puntahan yung kanyang anak na nabihag ng mga Muslim. Pero hindi siya sinaktan ng mga Muslim. Kasi sa panahon na yun ng pagpunta niya sa Madina, off-duty siya. Kaya nga, naiintindihan din natin mula sa tagpo na yun, na maaring mangyayari na mayroong kalaban na sundalo na off-duty, hindi rin natin yun pipinsalain. E paano pa yung sundalo na hindi naman natin talaga kalaban? Bawo ngayon sa Pilipinas, di ba? Hindi naman natin kalaban yung mga sundalo ngayon. Wala namang digmaan na dinideklara laban sa gobyerno ng Pilipinas at sa mga sundalo ng Pilipinas. Bakit natin sila pipinsalain? Hindi natin sila pipinsalain. So dito, merong digmaan sa pagitan nila. Pero dahil off-duty, si Umair bin Wahab, hindi siya pininsala ng mga Muslim. Sa kabila ng katotohanan na naroon siya upang patayin si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pero nga nang nakaharap na niya si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tinanong siya ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yan lang ba ang sadya mo? Tinanong niya si Wahab, yan lang ba ang sadya mo? At sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam yun nga, na nalalaman niya na meron siyang plano na patayin si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, at ipinahayag ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam eksakto kung anong pinag-usapan ni Wahab bin Umair at ang Quraysh. At mula roon nag-Muslim siya, alhamdulillah. Mula roon ay nag-Muslim siya. Si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, patuloy siya na iniingatan, pinangangalagaan ni Allah subhanahu wa ta'ala. Wa bidhalika kana yumkinu lil musyrikin an yata'arradu lahu idha aradu. So nananatiling ligtas si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, alhamdulillah. Sa kabila ng katotohanan na maaari naman siyang salakayin ng kuffar kung gugustuhin nila. Kung gugustuhin nila, pwede nilang patayin na lang si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam nang walang kaano-ano lang. Kunwari, may napadaan lang, silaksak siya o tinaga. Pero hindi nila yon ginawa. Dahil nga, karagdagang pagpapatunay ng esma ni Allah subhanahu wa ta'ala. Walam yakun fid dahiri ma yahulu bainahum wa baina ma yuriduna illa ma kana lahu sallallahu alaihi wasallama min al-hashmati wal wikar. So, lahat ng ito ng mga nangyari sa pagitan nila ng Quraysh at ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na kung yun nga, hindi nga nila siya napatay o nasaktan ng matinding pananakit, pero ang lahat ng mga pagtrato na ito nila kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kumbaga na interpretasyon ng ibang mga scholar, nahihiya rin kasi ang Quraysh. Napapatayin nila o sasaktan nila si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam nang walang kalaban-laban. So nahihiya rin pala itong mga tarantadong to. Nahihiya sila na kapag ginawa nila yon,
kumbaga, magiging masama yung kanilang reputasyon. Lalong-lalo na sa iba pang mga Arabo. Samantalang ang Quraysh, sa totoo niyan, sila ay punong-puno ng kayabangan sa panahon na yon. Sila ay punong-puno ng kayabangan na pinagmamalaki nila na sila ang tagapamahala ng Kaaba, sila ang tagapamahala sa Hajj, at iba't iba pang mga inaangkin nila na mga katangian na espesyal para sa Quraysh. So naisip din nila, kahit paano may natitira pang lohika sa kanila, na kung papatayin nga nila si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam o sasaktan nila ng matinding pananakit, mababawasan ang kanilang karangalan. Sila ay magiging hamak. At hindi na sila naiiba sa iba pang mga, kumbaga, tulisan o iba pang mga mababang uri ng tao. وَمَا كَانَ لِأَبِي طَالِبٍ مِنَ الذِّمَّةِ وَالْإِحْتِرَامِ. At gayon din siyempre, ang pumipigil sa Quraysh na patayin o saktan ng matinding pananakit si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay ang kanilang, kumbaga, kasunduan kay Abu Talib at ang kanilang paggalang kay Abu Talib. Yung kasunduan na binabanggit dito, yung na nangako na si Abu Talib ng kanyang kumpletong suporta kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So ibig sabihin, kung magpupumilit ang Quraysh, magkakaroon na ng digmaan sa loob mismo ng Quraysh. Sa pagitan ng mga kuffar ng Quraysh, sa pamuno ng Banu Makhzum, sina Abu Jahal, at syempre, mga kamag-anak ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang Banu Hashim at iba pang maaring kakampi sa kanila. Kasi ang pagprotekta ng mga kamag-anak ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa kanya, kahit hindi sila Muslim, ay dulot lang din ng pagkakamag-anakan. Kumbaga, tribalism o loyalty sa pamilya. Hindi sila naniniwala kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pero kasama nila si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam hanggang doon sa Shi'bu Abi Talib, yung nakulong sila ng 3 taon sa isang bahagi ng lambak sa Makkah. At sila ay pare-parehong nagdusa. Musliman o hindi Muslim. Kasama na rin si Omar. Muslim na si Omar nung mga panahon na yon. وَمَا كَانُوا يَتَخَافُونَهُ مِنْ مَغْبَةِ سُوءِ تَصَرُّفَاتِهِمْ. So nga kinatatakutan ng Quraysh na magkakaroon ng masamang resulta ang kanilang masamang gagawin kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. وَمِنْ اجْتِمَاعِ بَنِي هَاشِمِ alayhim. At natatakot sila na magtitipon-tipon, magkakaisa ang Banu Hashim laban sa kanila, sa Quraysh. Kasi malaking angkan din ng Banu Hashim. Diba si Abdullah, pang ilang anak si Abdullah ni Abdul Muttalib, pang 10. Ibig sabihin lahat ng 10 na yon, yung anak na lalaki lang anak na lalaki pa lang, pang 10 siya. Lahat yun may mga anak din. Ilan sila? Yung bawat isa sa kanila, sabihin natin may 5 anak. So doon pa lang sa apo ni Abdul Muttalib, sa mga, kumbaga sa mga anak niya, kina Abu Talib at yung mga kapatid niya, 50 katao na yun. Na karamihan doon lalaki. Paano pa kayang ibang mga sympathizer nila? Paano pa kayang mga sympathizer nila? Illa anna kullu dhalika lam yu'idlahu atharahul matlub fi nufusihim. So ganito ang pinag-iisipan, kinoconsider ng Quraysh sa kanilang mga gawain. Pero dumating nga yung panahon na hanggang ito, pati ito, sukdulang ito ay hindi na nila iniisip. Wala na silang, kumbaga, wala na nga sila sa matinong pag-iisip. Katulad sinasabi ko kanina. Lahat ng ito dati iniisip nila, pero ngayon wala na. Wala na sa kanila ang mga bagay na ito, sarado na ang kanilang mga isip at hindi na nila iniisip ang kanilang mga gagawin. Idbada'u yastakfuna bihi mundu sya'aru biinhiyari kiyanuhum al-wathani wa za'amatuhum ad-diniya amamu da'watihi sallallahu alaihi wasallam. So naging ganito na nga sila. Noong una nag-iisip sila, pero bandang huli na wala na lahat ng ito at minaliit na nila ang mga consequences ng masamang gagawin nila kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam
dahil nakikita nila ang pagkasira ng kanilang, kumbaga nawawala na sila ng impluensya o kaya naapektuhan ng kanilang karangalan, katulad nga doon sa kanilang kapalpakan doon sa Habasya na mapabalik ang mga Muslim at iba't iba pang mga bagay. So gusto nilang gumawa ng matinding pakana na dahil dito ay mararamdaman nila na sila ay nangingibabaw pa rin sa mga Muslim, waliyadu billah. So ito yung mga motivation sa likod ng mga gagawin ng Quraysh sa mga susunod pa natin na matatalakay. Nung una, nag-iisip pa sila. Pero kalaunan, tumindi na yung pagkabulag nila at sila nga ay gumawa na ng mas matinding mga pagpapahirap sa mga sahaba at kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at yung mga iba pang sahaba radhiyallahu anhum. Sa tutuloy natin ito insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.